Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nais ko po kayong basahan ng mga salmo. At ito po ay pwede niyong gamitin habang kayo'y nag-drive. Tunay na ang salita po ng ating Diyos Ama na nasa langit ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa atin sa pang-araw-araw na buhay at ng kabutihan po. Siya nating magiging sanggalang kung ito'y ating kakainin. Ito po ang sinasabi sa aral ng Panginoong Hesus na ang tao'y hindi nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa awit, sa salita na namumutawi sa bibig ng ating Diyos Ama na sumasalangit. Kaya po itong una kong babasahin ay ang awit chapter 1. Na ang nakalagay po dito sa chapter 1 ay ito po ay matandang Biblia na ginagamit ko. Kaya po mas marami dito ang talagang hindi pa siya napapalitan. Kasi ang mga Biblia ngayon, halos karamihan, ay pinalitan ang mga salita na sabi ng iba para daw maintindihan mabuti. Dahil ako po'y marami rin akong mga Biblia na bago. Kaya inihahambing ko po ito at nagkakaroon ako ng pagkakataon o may time ako. May way ako na mapaghambingan ang mga bawat Biblia. Kaya po ito ay isang maganda sa atin na sa totoo lang po, ang salita ng Diyos ay ang tunay na kayamanan ng tao. Kung ito'y kanyang makikilala at maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Ito po ang kayamanan natin na siya nating magagamit habang tayo'y nabubuhay at magpasawalang hanggan ay ituturo nito kung paano tayo mabubuhay ng walang hanggan. Kaya po katulad ng inihalimbawa ng Panginoong Hesus, siya'y namatay at namuling nabuhay. So, ganun din po ang tao. Ang tao po ay mamamatay ng isang beses dito sa mundo. At mayroon din naman pong sinasabi ang Panginoong Hesus na ang lahat ay hindi mamamatay. Yun po ay sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Mayroon pong hindi mamamatay kasi ang sabi ng Panginoong Hesus ay sa pagdadating niya ay makikita siya ng lahat ng tao sa buong kalupaan. Kaya po napakaswerte po nung mabubuhay hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kasi sa totoo lamang po, yun po ang ating mga hinahangad. Kaya po huwag matakot yung iba na pagdating ng kamatayan ay marami po ang natatakot kasi dahil nga hindi nila alam ang mga nasa loob ng Biblia na ipinasulat ng Diyos Ama sa langit at ang lahat ng mga turo ng Panginoong Hesus. Kaya po ako po ay nagbabasa para kung sino man yung loobin ng Diyos na makarinig o duminig, mapagpalang araw po sa inyo at tunay na blessed nyo po kasi ito'y sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang Ama ang tumatawag sa mga taong umaalam
ng salita o turo ng Panginoong Hesus. Kaya po napakabuti ng ating Diyos. Kung kayo po ay narito at nakikinig ngayon, ang Diyos Ama po sa langit ang tumawag sa inyo para marinig nyo ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamagitan po ng aking pagbabasa ay maririnig ninyo ang mga aral ng Panginoong Hesus. Kaya po umpisahan na natin. Dito po sa chapter 1, ang nakalagay po dito ay ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ayan po. Ito po ang pagpapatuloy. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga ng kapanahunan or sa kapanahunan. At anumang gawa ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ayan po, binasa ko po ang chapter 1. At ayon po dito, ang nakalagay po dito, ang taong ang utos ng ating Diyos Amang si Yahweh ay siyang binubulay sa gabi at araw. Imagine nyo po, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. So di po ba tayo lahat ng ating ginagawa ay wala naman pong sigurong nag-iisip na ang kanyang gagawin ay huwag magtagumpay, di po ba? Pero nasusulat po dito na kapag tayo pala ay nag-aral ng salita ng Diyos o ng kalooban ng Diyos, tayo pala ay makakatulad ng sariwang dahon na laging namumunga sa kapanahunan. Katulad ng isang punong kahoy na may sariwang dahon na laging namumunga sa kapanahunan. At ayon po dito, ang anumang gagawin natin ay nakatitiyak tayo na magtatagumpay. Di po ba lahat tayo ang gusto natin na gawin ay magtagumpay tayo? Kaya ito po yung awit na chapter 1. Binabanggit po dito yung masama at mabuti. Yung masama at mabuti po dito, yung masama
ayaw niya ng salita ng Diyos. Yung mabuti, siya yung gustong-gusto niya, yung salita ng Diyos na pinakikinggan niya. Kaya po, napakasarap po na malaman natin at makain natin ng salita ng ating Diyos Ama sa langit. At eto naman po, ayon sa para dun sa mga masasama, ano po? Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Imagine nyo po, inihalin tulad yung masamang tao sa ipa. Ano ba yung ipa? Ay ito po yung ipa na sa aking pagkabata, ang alam ko po kasi sa ipa, ito yung balat ng bigas. Hindi, balat ng palay. Ngayon, pag binalatan yung palay, humihiwalay po yung ipa. Ang sabi po dito, ang masamang tao, ipa ang kawangis. Ibig sabihin, ang katulad niya ay ipa. Tapos, nasusulat din po, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Ay naku, ayan po. Nasusulat po ito. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Ayan. Gusto niyo po ba mawalay kayo sa mga matutuwid? Yung mga matutuwid po na to, ito po yung mga anak ng Diyos na tinatawag. Anak ng Diyos na tinatawag na umiilaw sa mundo. Siyempre, kayo po gusto niyo po na maging isa kayo sa anak ng Diyos, di ba? Ibig sabihin pala, pag kayo ay naging ipa sa paningin ng Diyos, ay nakawalay na kayo sa matutuwid. At isa lamang po ang ibig sabihin nun. Hindi na kayo papansinin ng Ama. Ganun po ang ayon po dito sa kalooban ng Diyos, kasi nasusulat dito na kapag pala tayo'y makasalanan, nawawala sa atin yung mata ng Diyos, yung paningin ng Diyos. Nasusulat po yan. Kaya po ako, sa totoo lang, nang malaman ko ang mga salita ng Diyos, naintindihan ko ang mga salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos din. Dito po ako kinakausap ng Diyos sa pagbabasa ng salita niya. At ipinapakita po niya ang talagang pagmamahal niya. Sinasabi niya. Kaya napakasarap po na umalam tayo ng salita ng Diyos. Magbasa tayo kung tayo'y may Biblia. At dito po sa huli nakalagay sa chapter 1 verse 6, sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ayan po, yung kahuli-hulihang bagay na nakasulat na yan. Sino po ba ang matutuwa, di ba? Kung malalaman nyo na ang masasama o kayo'y nagmamasama ay mapapahamak. So hindi na po katakataka kung may mga taong masama na napapahamak. At ang mga matuwid, ang ating Diyos Ama ang mag-iingat. Kasi dalawa lang po ang tao sa mundo, isang masama at isang matuwid. Ngayon po, ang matuwid ay ang Diyos natin ang mag-iingat.
ang masasama, imagine mo, ngunit kailanman. Ibig sabihin kahit kailan, ang masama ay mapapahamak. Kaya po, sino ba ang taong gustong mapahamak? Kaya po, talagang dapat tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ito pa lamang pong chapter 1 ang aking binabasa sa inyo ngayon. Ang tunay na kagalakan. O ayan po, nakasaad naman po dito, naka-indicate, specific ang pagkakasulat. In details. At inilalarawan po dito sa pagkakasulat dito, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama. Tayo po, makikita natin sa sarili natin. Kung tayo ba'y naaakit sa masama, o madali ba tayong maakit sa masama? Napakaswerte po natin at napaka-bless kung tayo hindi basta-basta naaakit sa masama. Marami po kasing klase ng kasamaan dito sa mundo. May mga pagkakataon o panahon na akala natin hindi tayo nakakagawa ng masama. Pero akala natin nakakabuti. Parang ganito po yun Halimbawa, mayroon tayong kaibigan. Yung kaibigan natin, ang gusto niya, umasenso. Ngayon, ang ginagawa niya, sige, trabaho siya. Wala na siyang panahon sa pag-analyze, sa pag-iisip, sa pag-aaral ng kalooban ng Diyos. Sige lang siya trabaho. Tapos, kumbaga, kahit anong masamang makakasama sa kanyang katawan, makakasama sa kanyang kapwa, gagawin niya. Makamit lamang niya yung hinahangad niya. Para makabili siya ng branded, para makabili siya ng mga kung ano-anong luho sa katawan. Nagsisikap talaga siya. Pero akala natin, wala tayong ginagawang masama. Hindi natin alam na yung pala'y masama. Kasi, kung tayo ay may kaibigan na ating gagayahin na katulad ng ganyan, ay lumalabas na tayo, napakadali nating maakit. Meaning, wala tayong sariling kontrol sa ating katawan. Kasi po dapat, bilang tao na may Diyos, kontrolado mo ang sarili mo, alam mong ginagawa mo, alam mo ang gusto ng Diyos. So pag alam mo ang gusto ng Diyos, ikaw mismo, iiwas dun sa kaibigan mo na masama. Na inaakala nating hindi masama. Hindi natin alam na makakasama pala sa atin. So kapag ganito po, walang pinakamaganda kundi lumayo tayo. Kasi ang gusto ng Diyos sa atin ay mabuhay tayo ng payapa. Ngayon, kung may mga bagay tayo na alam natin na makakasira sa ating katawan, makakasira ng oras natin sa pagsamba sa Diyos or sa pag-aalay o sa pag-aaral ng salita ng Diyos,
Kasi po sa totohanan, ang pagsasalita po ng Diyos ay sa Biblia. Dahil ang lahat po ng Biblia, kahit po ito'y binago, pero kung alam natin kung paano ito gagamitin, ang magtuturo po sa atin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi alam ng banal na Espiritu ng Diyos kung ano ang nabago sa Biblia. Kaya maganda po na alam natin na tayo ay nakakaalam ng mga salita ng Diyos para makaiwas tayo sa mga klase ng masama. Marami pong klase ng masama. Isa lang yan po yung hinalimbawa ko. Kaya sinasabi po, lagi tayong makontento kung ano meron sa atin. Dahil kapag tayo kontento, kung ano yung meron tayo ngayon, masaya na tayo. At kung ano'y pinagkaloob ng Diyos ngayong araw na to, buhay ka, ligtas ka, walang nangyari sa'yo, nakapagtrabaho ka ng maayos, nakauwi ka ng bahay ng ligtas, nakakain ka, nakapagpasalamat ka, nakatulog ka, gumising ka uli, ay isa pong napakasarap na buhay yun. Kahit na marami tayong mga pagsubok, pero sinisikap po natin na magawa ang kalooban pa rin ng Diyos. Ay napakasarap po sa buhay yan. Parang ganito po, parang ako. Isa na lang ako, sample ko sa inyo. Talagang simula nang matanggap ko ang salita ng Diyos sa buhay ko, ginawa ko po na ito'y maibahagi rin sa iba para maintindihan nila na may isa palang masarap na buhay, ang pagkakakilala sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sa kabila ng sobra kong hectic schedule, pagod, bahay, trabaho, pero talagang handom po yung talagang pagsisikap at eagerness ng aking kalooban na mabasa ko, masalita ko, maibahagi ko sa kapwa ko ang kalooban ng Diyos. Kaya po, ayan po, uulitin ko uli bago tayo magtapos dito sa unang verse na to. Chapter 1, sa unang chapter. O sa Tagalog ay kapitulo. Babasahin ko po ng diretso. At pakinggan niyo pong mabuti. Ang tunay na kagalakan. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanuhunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masasama. Ang masasamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umiihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon
ng matuwid. Si Yahweh ang siyang mag-iingat sa taong matuwid. Ngunit kailanman ang masasama ay mapapahamak. Ayan po, maliwanag. Kaya po, isa po ito sa salmo or mga awit. Ito pa lang pong chapter 1 na to, na chapter 1 verse 1 hanggang 6. Yan pa lang po. Kung meron po kayong Biblia, markahan nyo po yan, guhitan nyo. Bigyan nyo ng tanda. Yung mga coloring pen, pwede po nyong gamitin yun. Isa po yan sa nagbigay ng inspirasyon sa akin. Kaya nakita ko po kung paano tinitingnan ng Diyos ang masama at matuwid. Bagamat mahal niya ang lahat ng tao, pero ang kumakalaban sa Kanya. Kapag po sinabing kumakalaban, ito po yung ayaw sa Diyos. Yung mga taong kapag nakarinig ng salita ng Diyos, maraming sinasabi, namimiloso po. Pinagdaanan ko po yan. Kapag po ako'y nagbabahagi ng salita ng Diyos, pinagdaanan ko po yan, pinipiloso po ako. Awa naman po ng Diyos sa totoo lamang, sa totohanang salita. Lahat po ng namiloso po sa akin, nakita ko po ang buhay. Nakakaawa po, nakakahinayang. Kasi akala nila ako ang piniloso po nila. Hindi nila alam ang pinipiloso po nila ang salita ng Diyos, kasi ako po ay tagasunod lamang sa mga kagustuhan ng Diyos. Kaya ito po ay ibinabahagi ko rin sa aking kapwa, kasi utos po yun ng Diyos, na kapag nanalaman mo ang mabuti, ibahagi mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga gumagawa ng masama. Kaya po ako, marami na po akong na-experience. Dahil simula nang maintindihan ko po, nang tawagin ako ng Diyos, dumating na talagang ang aking tanong sa buhay ay mula ulo hanggang paa. May power na parang tumulak sa akin patungo sa Biblia sa bahay namin. At iyon po ay naumpisahan kong basahin. Kaya nang magbasa pa lang po ako ng awit at kawikaan, nasagot po lahat ng tanong ko sa buhay. Yan, binabahagi ko po sa inyo. Kaya naman po, nais ko rin po sa aking kapwa, ito'y maibahagi. Para kung may mga tao din na talagang nahihirapan sa buhay, maraming tanong sa buhay, isang-isa pong napakaganda na basahin natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong gumaya dun sa mga pinipiloso po ang salita ng Diyos, dahil sa paningin ng Diyos yun ay masama. Kasi tunay na tunay naman ang pumipiloso po lang naman ng salita ng Diyos ang mga kampon ng masama. At yung mga kampon po ng masama na yon ay gumagamit ng tao para bastusin ng Diyos. Kaya ayan po, muli, magandang gabi sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Diyos Amang Banal na sumasalangit, at sa magitan po ng dugo at pagsakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, ay samahan kayo ng banal na Espiritu upang ang buhay niyo ay maging tagumpay at mapagpala, mapayapa sa araw-araw. Hanggang sa muli po, aking mga kapatid, kapwa,
God bless po sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. Salamat po.